Dear Ate Demi, totoo po ba ang evil eye? Minsan po natatakot ako mag-post ng mga blessings or achievements ko kasi may mga nagsasabi na baka ma-evil eye ako. What can you say po? Ito ay galing kay MD, she's 25 from Manila. Hi MD, maraming salamat sa iyong honest question. Alam ko marami sa atin ang naiisip yung mga ganyang katanungan dahil nakikita natin sa social media na trending ang salitang evil eye. At nakikita nga rin natin yung emoji sa mga bio ng friends natin na para bang pangontra sa kamalasan. Pero ano nga ba ang evil eye? Dapat ba tayo maniwala dito? According sa definition, ng evil eye daw ay isang belief sa isang folk religion that someone can look at another person and cause injury, illness, or even death. So, yung tipong titigan mo lang yung isang tao, magkakaroon na siya ng kamalasan or mapapahamak na siya. Kung iisipin natin, parang ang OA naman, kung sa isang titig lang ay mamalasin ka na or mamamatay ka na. Pero napaisip ako kung ano nga ba yung spiritual root netong evil eye. At walang iba kundi inggit o envy. Kasi when someone looks at you and you're flourishing with your achievements and blessing and that person have an hidden envy against you, ay maaari ka daw malasin dahil sa evil eye ng isang tao na to. So pinaniniwalaan ito ng karamihan kasi meron daw mga instances na kapag nag-share ka ng blessings or kapag nag-post ka ng achievements mo sa social media, tapos bigla daw ma-jinx. Yung tipong nag-post ka ng promotion mo tapos bigla ka nagkasakit. At sasabihin tuloy na iba, ay, na-evil eye siya. But here's the truth. Sometimes we open ourselves to spiritual vulnerability because of this fear. Hindi man totoo yung evil eye na literal kang mamamatay sa titig ng taong may inggit sa'yo, pero totoo ang inggit, totoo ang curses, dahil totoo ang spirit realm. Due to people's ignorance, unknowingly ay na-open nila yung mga bagay na hindi nila dapat buksan dahil una, naniniwala sila sa mga charms. Ate, aminin ko sa inyo, sobrang idolatry ko yung mga lucky charms, yung mga bracelet. Talagang gumagastos ako ng libo-libo. Bumibili ako ng mga mamahaling bracelet pangontra sa mga kasamaan, pang-attract ng wealth, without me knowing na iyon pala ay form ng divination na ipinagbabawal sa Bible. Another thing kung bakit tayo nagiging vulnerable sa mga curses na yan sa spiritual realm ay dahil sa mga curses na minumutawi ng ating bibig. Iyan ay nasa Proverbs that death and life is in the power of the tongue. So kung ikaw yung tipo ng tao na lagi kang nag-i-speak ng kamalasan, ng death, and ng many fear, ay mas lalong iyon ang lalapit sa'yo dahil dineklara mo. Importante na laging nag-i-speak tayo ng mga mabubuting bagay, hindi lang sa sarili natin, kundi sa ibang tao dahil yung mga salita natin mismo ay nagkokos ng curse. Bukod pa dun sa dalawang nabanggit ko na charms and yung curses sa bibig natin, another thing din na maaaring makaapekto sa atin ay yung masyado tayong natatakot. So, sobrang fear, hindi yan galing sa Diyos. So, kapag nararamdaman mo na natatakot ka, papalamon ka dun sa takot na yon at talagang ini-embody mo yung fear na yon, yung tipong wala kang support system spiritually to hold on, to hope to, at masyado kang naniniwala sa mga kanigahan na sa nakikita mo sa paligid mo or fear in the future, nakokonsume mo yung fear, mas lalo kang nagiging vulnerable sa mga ganitong attacks ng evil eye. So, in other words, yung evil eye na yan, yung mga symbol na yan, yan po ay hindi totoo. Real harm can only cause due to our ignorance, disobedience, and fear. So, meron tayong free will and choice na wag nating hayaan na basta tayo makonsumo ng takot, wag maniwala sa mga charms, amulets, at pangatlo, wag tayo magsalita ng mga bagay na ikapapahamak ng sarili natin at ng ibang tao. Pero ito ang good news. Kung ikaw ay nasa Panginoon, kung ikaw ay believer ni God, ni Jesus, wala kang dapat ikatakot. Because number one, you are covered by the blood of Jesus. If you accepted Him as your Lord and Savior and you acknowledge what He finished on the cross,
sagot ka ng dugo ni Jesus. Merong protection yon para sa ating mga believer. Second, we are filled with the Holy Spirit, and the Holy Spirit empower us to overcome these attacks of the enemy. The Holy Spirit empower us to be courageous beyond fear. At number 3 to sa mga pinakapaborito kong verse, Luke 10:19, we are given the authority to trample snakes and scorpions. Meron tayong authority bilang isang believer na kaya nating mag-cast out ng mga fear and any evil spirits around us only if we are a firm believer of Jesus. Kapatid, kung nanonood ka nito at meron ka pa rin nararamdaman na takot, anxiety, ito yung isa sa mga gustong-gusto kong sinabi sa Bible. No weapon that is fashioned against you shall succeed, and you shall refute every tongue that rise against you in judgment. Ito yung sinabi sa Isaiah 54:17. So even if someone tries to send you curse or sends evil intention, huwag kang matakot. Yes, totoo ang envy, totoo ang inggit, totoo na may mga tao sa paligid mo na merong evil intention against you. Pero ito ang mas totoo, na mas makapangyarihan si God sa buhay natin. Lalo na kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Kanya. Lalo na kung patuloy nating isosurrender sa Kanya yung mga takot natin. Dahil pag alam mo na si Lord ang backer mo, na si Lord ang protector mo, wala ka nang dapat ikatakot pa. Again, remember this, God's protection is stronger than any superstition. God's covering is more powerful than envy. Hindi mo na kailangan magsuot ng mga anting-anting. Hindi mo na kailangan mag-put up ng status ng emoji ng evil eye para protektahan ka mula sa kasamaan na gawa ng kaaway. Kailangan mo lang manampalataya kay Jesus. So, balik tayo dun sa tanong mo na dapat ka pa bang mag-post ng blessing mo sa social media? Well, wala namang pumipigil sa'yo. Pero ang advice ko lang, maging wise ka sa pagpo-post mo. Kasi ito yung totoo niyan eh. Meron talagang may maiinggit at maiinggit sa'yo. And these people, hindi rin sila aware na nagke-create sila ng energy around them na nagsesend sa'yo ng negativity. But again, katulad nga ng mga nabanggit ko, as long as you are a believer, naniniwala ka na si Lord lang ang greatest protector mo, wala kang dapat ikabahala. And also, always do a heart check. Bakit ko nga ba pinopost itong mga bagay na to? Para ba magyabang ako? Para ba ipamukha sa mga haters ko na mas magaling ako? Kasi minsan yung mga ganong bagay nagba-backfire din sa atin kapag tayo mismo ay merong hindi pure intentions. Pero kung intention mo naman ay talagang wala lang, gusto mo lang i-share, kung ganon, yung mga tao sa paligid mo, problema na nila yun kung nakakaramdam sila ng inggit sa'yo. Ito lang yan eh, don't hide your light para lang mag-adjust dun sa kabiteran or envy ng iba. And instead of, being angry at those people na hindi mo naman inaano, tapos nainggit sa'yo, tapos ini-evil eye ka kunwari, just pray for them, bless them. Kasi yun naman ang utos ni Jesus, di ba? Parang kapag meron tayong kaaway, ipagdasal natin sila. Kasi sa totoo lang, nagba-backfire sa atin yung mga ibinibigay natin, even though intentions and words. So bless them instead of curse them, kasi trust me, babalik sa atin lahat kung anong binibigay natin. So again, MD, at para sa mga katulad ni MD na natatakot, i-share yung good news and blessings ng life nila. Huwag kayong matakot. Trust God, trust Jesus. You are always protected by His grace. Again, this is your Ate Demi, reminding you, don't fear the evil eye. Fear the Lord and trust His promises. Faithful ang Panginoon at alam ko na lagi niya tayong gagabayan at hindi pababayaan na ma-fall sa mga ganitong paniniwala. I hope this encourages you today, and sana i-share mo rin to sa mga friends mo na nakakaramdam ng ganitong takot sa mga ganitong paniniwala. Bye-bye! God bless you!